Nakakatakam naman talaga kasi pagka ganito kasarap ang luto natin sa bangus. Yung tipong mag-uunahan kayo pagdating doon sa tiyan. Kaya kung minsan pag nahuli ka, wala ka nang aabutan. Bumili lang ako ng 2 pirasong bangus sa palengke na nagkakahalaga ng 160 pesos. Pagdating nga sa bahay ay dali-dali ko na itong hinugasan at para makasigurado tayong malinis. At sinimulan ko na nga kaliskisan at aking nang hihiwa-hiwain ito para nga matansya ko kung ilan kaming kakain ito. Siyempre kailangan natin paglaanan kung ilan ang ating kakain sa ating pamilya. Kaya nga nabilang ko na kung tigilan kami, kaya ako naman ay nagayak na ng ating mga hihiwain. Una ko na nga lang hiwain yung 4 na pirasong kamatis at saka sinunod ko naman itong sibuyas na pula. Meron din tayo ditong isang taling okra na akin namang hinati-hati lang din sa gitna para medyo dumami. At sinunod ko na nga rin hiwain, tinanggal ko na nga lang yung puwitan nitong ating nabiling mustasa kanina. Napansin ko na medyo maliliit kaya sabi ko mukhang masarap yung mga mustasang ganong kalalaki lang. Ganon din naman itong kangkong na aking hinihimay, nakakuha ko lang din ito sa likod ng aming bahay. At sisimulan na nga natin magsalang. So ayan, maglalagay lang tayo dito ng isang kawali at lalagyan natin to ng konting tubig. Siguro mga kalahating tabong tubig, okay na. At ilalagay naman natin dito yung ating pampaasim. So ang ginagawa ko, nilalaga ko muna yung sampalok. Bali yung sampalok na yan yung nagkakahalagang 20 pesos sa palengke na pwede ng pampaasim sa ating lulutuing sinigang. So kaya ko nga nilalaga muna para nga maiwasan ko na masama yung mga buto saka yung mga balat ng ating sampalok. Bali kakatasin lang natin yan dahil madali naman siyang maluto. Pagka kumulo nga at maya maya ay malambot na siya. At atin munang itatabi ito para mamaya. At pagkatapos ko nga maitabi ay nilagay ko nga lang itong kawali natin ulit kanina at maglalagay ulit ako ng tubig. This time medyo marami-raming tubig na ang aking nilagay. Siguro mga 1.5 litrong tubig ang aking nilagay. At nilagay ko na nga yung ating kamatis at saka sinunod ko na rin yung sibuyas. Bali pinakulo ko lang siya at nung kumukulo na, nilagay ko na nga yung okra at saka yung mga siling haba na panigang. At kapag mga 2 minuto, 3 minuto lang kumukulo, pwede na nating ilagay yung ating mga hiniwa-hiwang bangus para nga dito ay magsama-sama na sila. At sigurado naman ako nanonood ka pa rin hanggang ngayon. Baka pwedeng paki-like, follow mo naman yung ating page at wag mo na rin kalimutang i-comment kung taga saan ka para naman alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat! At ang hindi ko makakalimutan sa lahat, yung part na paborito ko talaga dito ay yung mga bituka ng bangus. At alam ko maghahanap kayo ng luya, hindi ako naglagay ng luya sa luto na to. Kasi nga, ang sampalok para sa akin ay masarap na pagka talagang natural yung asim niya. Nakakapagpawala na siya ng lansa para sa akin. Hindi ko naman sinasabi na wag na kayong gumamit ng luya. Kung gusto nyo, pwede rin kayong maglagay. Basta kung ano yung pagluluto nyo ng sinigang. Ito naman sa akin ay pinakita ko lang. So yun, naglagay na nga ako ng patis at nilagyan ko na rin ng konting pamintang durog. At ngayon naman ay ilalagay ko na nga yung ating mustasa kanina. So madali lang din naman tong malanta kaya nga inuna ko na ilagay bago yung kangkong. At syempre, hindi pa natin na ilalagay yung ating pampaasim. Gusto ko muna, maluto muna natin yung ating mga gulay. Mga 1-2 minutong pagpapakulo ay malambot na nga itong ating mustasa. Kaya naman, pwede na nating ilagay yung ating sampalok extract na ginawa natin kanina. Kung mapapansin ninyo, talagang sa huli nilalagay yung pampaasim. Dahil sabi nga nila, hindi lalambot yung mga gulay pagka nilagay mo na agad yung pampaasim. So ito naman kung kahuli-hulihan ko talaga itong nilalagay. Ito naman kangkong pagka nilagay mo kahit patay na yung apoy ay talaga namang kusang lalambot dahil nga sa sobrang lambot lang ng kanyang dahon at yung katawan niya. Kung minsan naghahanap pa nga tayo ng mga mailalagay dito katulad ng labanos at meron din naman tayong nilalagay dito na yung mga dahon-dahon katulad nga ng talbos ng kamote. Napakasarap naman talaga sa sinigang yung marami kang gulay. So yun para sa akin okay na yung lasa niya at okay na rin yung asim. Kaya naman talagang nakakatakam na pag ganito ang makikita mong kumukulo sa harapan mo. Yung tipong kahit hindi pa oras ng kain mapapasando ka na ng kanin. Tapos may sausawan kang patis at sili, kalamansi. Napakasarap naman talaga ng kain. So ayun, aanyahan ko nga pala kayong kumain at maraming salamat sa inyong suporta. So hanggang dito na lang yung ating video at sana ay nagustuhan nyo nga itong ating niluto ngayon. Alam ko maraming makakamiss ng ganitong ulam lalo na yung mga nasa ibang bansa. Kaya sana hindi kayo nagalit sa akin dahil nagpakita na naman ako ng mga pagkain gustong gusto ninyo. Hanggang sa muli mga kaibigan, I love you all.